Magandang araw mga kamaster. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang paboritong reel ng maraming seryosong anglers, ang baitcaster. Marami ang nai-intimidate sa baitcaster dahil sa takot sa bird's nest o tangled line. Pero sa totoo lang, kapag natutunan mo itong gamitin, magiging game changer ito sa pangingisda mo. Ang aking mga sasabihin ay base lamang sa aking karanasan at pagkakaunawa mula sa rekomendasyon ng ilang eksperto sa bait casting. Sa pangingisda, walang tama o mali sa pagsubok ng mga bagong paraan. Ang mahalaga, nag-i-enjoy ka sa bawat cast at bawat aral na dala nito. Kung ready ka nang mag-level up sa fishing journey mo, tara, simulan na natin. Ano nga ba ang baitcaster? Ang baitcaster ay isang uri ng fishing reel na nakamount sa ibabaw ng rod at umiikot ang spool habang nagkakaska, kaya mas kaya nitong i-control ang distansya at placement ng lure mo. Madalas itong ginagamit sa bass fishing, frog fishing at heavy cover fishing dahil kaya nitong mag-cast ng mabibigat na lure ng malayo. Ano ang kaibahan ng spinning reel sa baitcaster? Sa spinning reel, nasa ilalim ng rod ang reel. Madali gamitin, beginner-friendly. Maganda para sa light lures at finesse fishing. Hindi masyadong prone sa bird's nest kung tama ang paggamit. Ang bird's nest sa baitcaster ay pagkakabuhol ng iyong line sa spool o pag-o-overrun ng linya at nagkakaroon ng parang pugad ng ibon sa iyong reel. Ano ang dahilan ng bird's nest? Maling timing ng pag-thumb stop sa spool. Kailangang mag-thumb stop bago bumagsak ang lure sa tubig. Kaya importante na nakikita mo ang direksyon ng lure o di kaya may anticipate mo yung babagsakan ng lure mo. Isa pang dahilan ay masyadong mahina ang brake settings. Mainam na magsimula ka muna sa max brake at unti-unti kang magbawas kapag nasasanay ka na. Sumunod ay masyadong maluwag ang spool tension. Ibig sabihin ay mas mabilis umikot ang spool kaysa sa hatak ng lure. Naitotono ito gamit ang drop test o split time. Dapat smooth ang pag-drop ng lure kapag nakababa ang thumb bar. Ang recommended spool tension ay nasa 2 hanggang 3 segundo bago tumama ang lure sa tubig. Sa aking karanasan, sapat na ang 2 hanggang 3 segundo kada 1 metro ng line. Sunod na dahilan ay masyadong malakas ang cast o casting force para sa bigat ng lure. Dandaan lamang, lighter lure, gentle cast. Heavier lure, stronger whoosh of air. Dahil ito sa tunog mula sa paghampas ng rod sa hangin. Ang panghuli mga kamaster ay hangin o headwind. Magdagdag ng kaunting brake kapag malakas ang hangin. Huwag ka matakot subukan. Dahil normal lang ang magka-bird's nest. Bahagi ito ng learning mga kamaster. Kaya practice lang ng practice hanggang makuha ang tamang timing at settings.